Ilang kilometro lang mula dito sa checkpoint na kinaroroonan namin. Itong tangking ito, papasok doon sa Bethlehem. Peace for the people, Muslim, Christian, Jews. I like it three together. I like it. I don't like the problem. Shalom, ya Allah. Shalom. Naalala ko yung Israel coverage namin. We were there to feature the Holy Land. Wala kaming balak na mag-cover ng conflict or breaking news. Pero yun din ho yung nangyari. Kasi nataon na nung nandun kami, nagkagulo bigla dun sa Bethlehem, yung birthplace ni Jesus Christ. Di ba? Apaka-ironic. Kung saan ho ipinanganak si Hesus Kristo, walang katahimikan. So yun po yung nangyari nung nandun kami sa Israel. Nag-cover kami bigla ng conflict coverage. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Bingi ata ako, Mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Ngayong gabi, ang aming ulat mula sa Israel. Paano mamuhay ang mga Israeli at mga Palestino sa gitna ng matinding karahasan? Posible pa kaya silang magkasundo? Ang ating mga kababayang Pinoy na doon nagtatrabaho, kumusta na? Marahil hindi ito ang tamang panahon pumunta ng Israel. Pero nagtaka akong meron pa rin tayong mga kababayang doon nais magtrabaho kahit delikado. Tel Aviv din kayo? Ha? Ano pong gagawin niyo doon? Trabaho. Anong trabaho niyo daw po doon? Caregiver. Hindi ko kayo natatakot. Parang kami papunta rin doon, nagkakagulo doon. Hindi naman. Excuse me. Where are you going? Sa Hong Kong pa lang kung saan kami nag-stopover, halata ng tensyonado ang mga Israeli. Bawat isa sa aming mga pasahero, ini-interrogate ng security officers ng El Al, ang flag carrier o airline ng Israel. At ang aming mga bagahe, ilang ulit dumaan sa security checks. Dito kami sa Hong Kong ngayon. Ito siguro yung pinakamahigpit na security na pinagdaanan ko sa mga biyahe namin. Kasi dito, one-on-one kami grill ng mga security officers ng airline ng Israel. Tapos, yung na-check-in na luggage, pinalabas ulit, inisa-isang inusisa, ganun kahigpit. Sobrang grilling, yung mga bagahe kailangan tignan nila ulit. Sabi nila talaga daw ganito kahigpit ang pumunta ng Israel. Sa eroplano, ito ang aking unang sulyap ng bansang sentro ngayon ng atensyon ng buong mundo. Tahimik, walang palatandaan ng gulong balitang-balita. The Holy Land, the Promised Land. Ang pinakasagradong lugar sa buong daigdig. Para sa mga Kristiyano at Hudyo. Pero maging ang mga Muslim, may mga sagradong lugar dito. Kaya sa lugar na ito, 3 relihiyon ang nagsasama-sama. Nakakalungkot na dito ngayoy matinding galit at panibugho ang namamayani. Mula po dito sa Israel, ako si Jessica Soho, reporting. Ito ngayon ang mga imaheng napapanood ng mundo tungkol sa Israel. Mga larawan ng giyera, ng karahasang malalim ang pinag-ugatan, patuloy na umuusbong at tila walang tiyak na patutunguhan.
Nandito po tayo ngayon sa Bethlehem at sa mga sandaling ito, patuloy ang labanan. Ilang kilometro lang mula dito sa checkpoint na kinaroroonan namin. Itong tangking ito, papasok doon sa Bethlehem. Ang pagbulong ng mga tangke at paglusob ng mga sundalo ang tugon ng gobyerno ng Israel sa mga insidente ng suicide bombing. Mga Palestinong kasapi sa guerrilla organizations tulad ng Hamas at Islamic Jihad. Terorista ang turing sa kanila ng mga Israeli. Pero para sa mga Palestinong sumusuporta sa intifada o sa labanang kinilunsad ng mga guerrilla, ang suicide bombers ay mga bayani. Hinding-hindi malilimutan ni Anatoly, 51 years old, gwardiya sa isang supermarket sa Western Jerusalem. I was checking everybody that morning, and I noticed a young girl dressed in jeans and a shirt, carrying a knapsack. And then I asked her, "What do you have inside it?" She didn't answer. I asked her again, "Can you please tell me what is inside your bag?" And she wouldn't answer. So I took the metal detector that I had and put it over her. The detector went off. Nasa ospital ngayon si Anatoly. Sementado ang parehong paa. Hindi pa malaman kung siya'y makakalakad tulad ng dati. We are all people, and God put us here on earth, and we have to learn how to live together in this small planet, and it's up to God to decide. Sa pinakahuling bilang, mahigit 400 ng katao ang napatay sa pinakahuling mga pagsabog at pamamaril. Mga sanggol, bata, matanda, babae, lalaki. Kabilang na ang Pilipinang caregiver na si Rosalia Reyes, Tubong, Batangas. Namatay si Rosalia nang pasabugin ng isang suicide bomber ang isang bus sa siyudad ng Haifa nito lamang Disyembre. Kabilang sa statistics ang pinakahuling mga biktima ng suicide bombing nito lamang Holy Week. Ang mag-asawang Gadi at Zippy Shemesh nag-iwan ng 2 maliliit na mga anak. Every day I go by that street. That's my home, so I'm always there. The street was closed. And it can't be, I said. You've got to be mistaken. Slowly I began to think that maybe it's possible. Sa cafe na ito, sa King George Street, sa downtown Israel, napatay ang mag-asawa ng isang Palestinong suicide bomber ang tahasang nagpasabog ng sarili. At nang minsay, buo at masayang pamilya ni Shoval, 7 years old, at Shakar, 3 years old. What does it say? אני כותבת לכם מכתב כי אני נפרדת מכם. I'm writing you a letter because I'm parting from you. Because I'll never see you again. Sa kanilang murang edad, namulat ang mga batang ito sa puot at galit na siyang pinagmulan ng kasalukuyang mga problema ng bansang ito. She's very, very angry with Arafat because the man who did this was one of Arafat's policemen. It was one of Arafat's policemen. And she heard about this and she was very angry with Arafat. Pero hindi lamang ang mga batang Israeli na tulad ni Shoval at Shakar ang may namuunang galit sa puso sa murang edad. Sa video na ito, makikitang maging ang mga batang Palestino maagang tinuturuan na kamuhian ang mga Israeli. Irrevocable seeds of hatred have been planted into an entire generation. Ayon sa Israeli military na siyang source ng video, training video ito para sa mga batang Palestino at inilalabas din ng Palestinian TV. نفديك يا شهيد. طيب انتوا ليش بتعملوا هيك مثلا؟ هيك عشان ايش؟ عشان يهود. Base sa video, tinuturuan ng mga batang humawak ng baril at magpasabog ng mga bomba at maging ng mga sarili, gaya ng ginagawa ng mga suicide bombers. 1948 na itatag ang bansang Israel. Bukod tanging Jewish state sa rehiyon ng mga Arabo at Muslim. Sa loob mismo ng Israel, may mga Arabo,
mga Palestinong iginigiit na inagawan sila ng teritoryo ng mga Israeli. Mula pa noong itatag ng mga Israeli ang kanilang bansa, bihira silang napanatag ang loob. Kaya sa tulong ng Amerika, pinalakas nito ng husto ang kanyang militar. Bawat Israeli, babae man o lalaki, puwersadong manilbihan sa army. Lumago rin ang ekonomiya ng Israel kahit bukod tangi itong bansa sa Middle East na walang langis. Ang mga disyerto, nagawa nilang mga gubat. Ang mabatong lupa, natamnan. Pero sa kabila ng tagumpay na tinatamasa nito, hindi pa rin nagkaroon ng katahimikan ang bansa. Ang daan patungong Ramallah, kung saan naiipit ngayon si Arafat, napaligiran ng mga sundalo at tangke ng Israeli Defense Forces. We can't go like that? Enter? You can? Hindi malinaw kung ano ang balak gawin ng Israel sa kanya. O little town of Bethlehem, ang lugar kung saan ipinanganak si Hesukristo, ngayoy puro pangitain ng digmaan ang makikita. Sa lugar kung saan dumating ang Panginoon upang isalba ang mundo, ngayoy walang kapayapaan. Dalawang linggo nang may standoff o palitan ng putok sa Bethlehem, sa loob mismo ng Manger Square, sa Church of the Nativity, kung saan pinaniniwalaang isinilang si Jesus Christ. Ang video na ito ay ibinigay sa amin ng Israeli Defense Forces o IDF na siya ring nagsagawa ng paglusob sa Bethlehem, laban raw sa mga suicide bombers at terrorists. Ang mga nagpapaputok raw ng mga ito ay mga Palestinong street militia. Isang sugatan ang makikitang akay nila. And you see the Israeli troops. They won't allow no one to enter. You see how many Israeli troops in? Dahil sa standoff, sarado ang lahat ng daan patungong Bethlehem. The fighting is going on right now? Yes. You can hear the shooting. Yes. Ayun o, naririnig mo? Boom, gumaganon. Where is the fighting going on? Just 1 kilometer from here. From 1 kilometer away, eh? 1 kilometer. Stranded ngayon sa Jerusalem si Grace Salem Nasser, Palestinang ipinanganak sa Pilipinas at pinsan ng aktres na si Don Zulueta. Consultant rin siya ng Embahada ng Pilipinas sa Israel. There's a war that happened nobody knew about. I was out of town and I cannot go to my family, my children, my husband, everybody's there. Sa Bethlehem, naroon ang tahanan at pamilya ni Grace. Bagamat nasa mabuti raw silang kalagayan, sabik na siyang sila'y makita. People didn't have neither water nor electricity, even the president's office where he lives, they didn't have food. And there's a curfew, nobody can move. Anybody who moves in the streets, not an activist, not a resistance of occupation, will be killed. Just a civilian will be killed. Ayon pa kay Grace, naiipit rin sa labanan ang hindi bababa sa 20 Pilipinong nasa Bethlehem. Filipinos in Bethlehem? Yes, we have nuns, we have 3 nuns St. Paul de Chartres. And in Bethlehem, we have more Theresianas and other sisters who are working for the University of Bethlehem. How are they? They are all right. They are all right, thanks God. Now that we will leave. Sa press briefing na aking dinaluhan, tinanong ko ang isa sa mga general na namumuno sa Operation Defense Shield, ang tawag ng Israeli government sa pag-atake nito sa teritoryo ng mga Palestino. Self-defense daw nila ito, pero hindi ba ito isang uri rin ng terorismo? The heads of state of Muslim countries, notably Prime Minister Mahathir Mohamad of Malaysia,
to redefine terrorism, alluding to Israeli moves against the Palestinians as an act of terrorism itself. What is your reaction to this? Sent deliberately to kill civilians in populated area. So how can you call those who fight against this kind of terrorism as terrorism by itself? Because before you were just saying that he was not doing enough against the suicide bombings, but now you're actually accusing him of, am I correct to deduce, of perpetrating the terrorist activities? We do say it loud and clear that these terrorist activities is not only not prevented by Yasser Arafat and his people, but actually it is directed by his people. Some of the papers that we mentioned by Colonel Miri today or yesterday or the day before yesterday were supposed to give you hard evidence about their involvement, including his personal involvement. Then unfortunately the answer is yes. Sa paliwanag ni Major General Giora Aylan, ang mga Palestinong suicide bombers at terrorists ay parang wild animals o mababangis na hayop na pinabayaang makalabas ng zookeeper o tagapamahala na si Yasser Arafat. Kailangan silang dakpin, supilin. Until those who capture those hostages give up. Ang video na ito ay isa sa mga propaganda materials na ipinamumudmod ng Israeli Defense Forces o IDF sa journalists. Ipinalabas daw ito ng Palestinian TV mismo, kung saan isang Palestinian leader ang diumanoy nagsabing kalaban ang mga Israeli o Jews at dapat patayin. Sa ganitong sitwasyon, ayon kay Michael Vromen, tagapagsalita ng IDF, hindi pwedeng magkibit-balikat na lamang ang mga Israeli. Behind me, in this very hall, in this press center that was set up for the emergency times in Jerusalem, you have a poster with 415 faces, not of anonymous people, but of men, women, and children, and babies, and elderly people, Israelis, who've all been killed during these last 18 months of unrest and violence that has been brought about by people who believe that by killing themselves and together with themselves as many Israelis as possible, they are making a political statement. May mga Israeling hindi pabor sa ginagawa ng kanilang gobyerno at militar. Mga naniniwalang hindi karahasan ang sagot sa karahasan. Pero ang higit na nakararami, suportado ang operations laban sa mga terorista at suicide bombers. And we'll have to defend our country, and we'll have to defend all of our places. We can't let them just take over whatever they want. And I'm talking about the Palestinians and those terrorists who want to see our destruction. So we'll fight for it. Libreng pakape at merienda ang pang-moral support ng mga Israeling ito sa mga sundalo. Wala silang nakikitang masama sa patuloy na pagdanak ng dugo ng magkabilang panig. Would you rather have peace rather than you serving coffee and cake to the soldiers? Of course, everybody would rather have peace. But when you're under attack and people are being slaughtered, you have to defend yourself. That's your first obligation, self-defense. How is it doing so far, you helping the soldiers out? Look, I'm too old to be in the army, so we do what we can do, and every little bit to help morale, to do whatever you can helps. So you do whatever you have to do. I'm a medical doctor, but I'm serving coffee. Let's go forward. You can walk, eh? Yeah, yeah. Off-limits sa journalists ang teritoryo ng mga Palestino. Bawal din kaming pumunta sa mga lugar ng labanan. Noong Biyernes, pinaputukan ng Israeli Defense Forces ang grupo ng mga reporter at cameramen na nagtungo sa Ramallah, kung saan naroon ang compound ni Yasser Arafat. Wala namang nasaktan sa insidente. Kaya ang mamang ito, panay ang sales talk sa amin. Bulletproof vests ang kanyang inilalako. Kailangan daw namin ito sa aming coverage sa Israel. How many journalists bought from you? Pero sa mga malalaking syudad tulad ng Tel Aviv at Jerusalem, normal ang sitwasyon, bagamat tensyonado. Maraming mga sundalo sa kalye, panay ang patrolya
ng pulis. Sa loob ng mahabang panahon, magkatabing namumuhay ang mga Israeli at mga Palestino. May lugar ang mga Israeli, may lugar ang mga Palestino tulad nito. Pinipilit nilang mamuhay ng tahimik sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba. Pero sadya yatang may mga bagay na hindi nila mapagkasunduan. Natsyempuhan namin ang rally na ito sa palengke ng mga Palestino. Matinding galit ang kanilang ipinahayag laban sa gobyerno ni Israeli Prime Minister Ariel Sharon. Itinuturing ngayong public enemy number 1 ng mga Palestino. Ilan sa mga dumalo sa rally, mga biktima ng kasalukuyang military operations ng Israel. Sa pinakahuling bilang, mahigit 1,000 ng Palestinian ang napatay sa military operations ng Israel. Napatay ng mga Israeli ang pamangkin ng babaeng ito. My nephew, he was on the border sitting with his friends, and he was killed, as Palestinian we say that he's martyred from the Israeli clashes, and they ignore his body, and he was injured for more than 10 hours. He was bleeding all the time. Then they buried him when he was still alive. Nasa rally rin ang isa sa mga opisyal ng Palestinian Authority. People are trying to give a message that this, what is the Israeli occupation is doing, is not accepted by anyone. Tulad ng mga Israeli, biktima rin ang tingin ng mga Palestino sa kanilang mga sarili. Hindi ito maikakaila. Tunay ngang sa gyera, walang panalo. Lahat biktima. Masasabing isang eksperimento ang Israel. Sinusubukan ng dalawang magkaibang lahi at paniniwala kung kaya nilang mamuhay na magkasama. Dalawang nasyonalidad na nasa iisang bansang singliit lang ng kalahati ng Luzon. Bagamat sa ngayon ay itinakdang teritoryo ng mga Palestino ang West Bank at Gaza Strip, sa pagitan nito'y maraming mga komunidad, bayan at syudad kung saan kapwa namumuhay ang mga Israeli at Palestino. Magkakapit bahay, pero tila laging may pagitan. Sa syudad ng Jerusalem halimbawa, na kapwa inaangkin ng Israel at Palestine, isang pader ang tumawag sa aming pansin. This wall, Yoram, what is it? To protect the cars, you see, there is a road in here. You see the cars driving nearby the wall? The Palestinians used to shoot from the houses over there towards the cars. Proteksyon daw ito ng mga Israeli sa madalas na pamamaril ng mga Palestino sa kanilang mga tahanan at eskwelahan. Sa likod nito, You're a shepherd? nasalubong namin ang Palestinong ito habang ipinapastol ang kanyang mga alagang kambing at tupa. Hindi alintana ang putukan, 2 kilometro lamang ang layo. The shooting that you hear right now is made by the Israeli soldiers. The Israeli soldiers are shooting the children. He came here and they throw stones. Napansin kong basag ang bintana sa kanyang bahay. Madalas daw kasi siyang batuhin na mga kapitbahay niyang mga batang Israeli. Some of the settlers, the young boys of the settlers, they throw stones. They broke the glass, the windows. Pero sa kabila ng kanyang mapapait na karanasan sa kamay ng mga Israeli, hangad pa rin niya ang kapayapaan, tulad din ng matagal na niyang pinapangarap. I am praying for peace between the Israelis, Arabs, and Palestinians all over the world. Sa aming pagbaybay ng pader sa pagitan ng mga Palestino at mga Israeli, may napansin akong kakaiba. Mas maganda nga sana ang view kung wala ang pader. Pero pinipilit ng artist na ito na maski paano'y bigyan ito ng bagong kulay at kahulugan. What does it mean? It's a picture of peace, peaceful situation. You want peace? Of course. Grass of
Ito ang Mount of Olives, kung saan nagsimula ang paglakbay ni Jesus Christ patungong templo na ngayon ginugunita natin bilang Palm Sunday o Domingo Ramos. Popular itong destinasyon, lalo na't maganda ang view. Pero mula noong magsimula ang gulo, halos wala ng mga turista. Hirap ang mga nabubuhay sa dati masiglang industriya ng turismo. Jesus rode donkey here? Jesus ride a small donkey down another street. Oh. علي صبحك بالخير يا اخوي. Tulad ng mga mamang ito na nagpaparenta ng camel o donkey sa mga nais sumakay o magpalitrato. How's life now? Hard. Here? Yes. Very more than hard. No tourists, yeah? Tourists. Why? Because of fighting? You're just afraid. Every day, of course, when people listening to fighting, they come. Parehong Palestino ang mga mamang ito pero ayaw nilang sumakay sa matinding hidwaan ngayon sa pagitan ng mga kapwa nila Palestino at mga Israeli. Hindi nila gusto ang giyera. Hangad nila'y kapayapaan. Shalom للكل. Peace for the people, Muslim, Christian, Jewish. I like it three together. I like it. I don't like it a problem. Shalom, ya Allah. Shalom. Sa Mount of Olives makikita ang marahil ay pinakamahal na libingan sa buong mundo. Milyones ang halaga ng mga nicho o burial plots dahil dito pinaniniwala ang darating muli ang Panginoon o ang tinatawag na Second Coming. Mula rito matutumbok ang Garden of Gethsemane kung saan huling nagdasal si Jesus Christ bago siya ipinagkanulo ni Judas upang maipako sa krus. Saksi rito ang mga 2,000 taong gulang na olive trees, isang simbahan ang itinayo sa eksaktong bato kung saan nagdasal si Kristo. Hindi. Wow. It's a depiction doon sa wall. Nakikita doon yung rock kung saan siya nagdasal. Dito ngayon sa paanan ng altar, yung exact rock na yon kung saan nagdasal ang Panginoong Hesukristo. Dito niya sinabi na, Father, thy will be done. Ito naman ang lugar kung saan pinaniniwala ang inilibing si Mama Mary o yung tinatawag nila dito sa Jerusalem na Mary's Tomb. Ito ang tomb ni Mama Mary. Dito siyang ilibing. Ito naman ang tinatawag na Via Dolorosa o Way of the Cross, ang daang tinahak ni Kristo bago siya ipinako sa krus. Pero halos hindi mo na maramdaman ang kasagraduhan ng lugar na ito dahil sa mga tindahan ng souvenirs. 2,000 pesos. Oh, 2,000 pesos. Tumawag sa aming pansin ang tindahan na ito na may nakadisplay na flag ng Pilipinas. This is the way how you can tell good carpet if you Si see. Bilal, isang Palestino, ang may-ari. Ipinagyabang niya sa akin na naging customer na niya ang ilan sa ating mga sikat na senador, politiko at artista. Pero sa ngayon anya, matumal ang negosyo. Matapos na raw sana ang gulo upang bumalik ang mga turista, deboto at pera. Sadiq, how is business? Business is not that good because of what's going on of the situation. So people all afraid to come here because we don't have tourists. So how are you doing? Well, what we are doing is we have to wait and to see until when it's going to end. Ito ang Holy Sepulchre kung saan pinaniniwala ang inilibing si Jesus Christ. Ang Mount Calvary kung saan ipinako si Jesus. Ang eksaktong lugar kung saan itinayo ang krus ay ginawang altar na pwedeng hagkan ng mga deboto.
Sa batong ito, pinaniniwalaang inihiga ang katawan ni Kristo bago inilibing sa loob ng kanyang tomb o nicho. Nakakamangha ang mga lugar na ito. Nakakatayo ng balahibong balikan ang mga hinakbangan ni Kristo 2,000 taon na ang nakalilipas. Pero nakapagtatakang ang namamahala ngayon dito ay mga Palestino o Muslim. Sa paniniwala kasi na mga Hudyo o Jews, si Kristo ay isa lamang propeta. Bukod tanging ang Diyos Ama lamang ang kanilang sinasamba. Ang Wailing Wall, ang pinakasagradong lugar ng Jews na malugod nilang dinadasalan. Ito na lamang pader na ito ang natira sa pinaniniwalaan nilang dating templo noong panahon ni Kristo. Pwedeng mag-iwan ng mga letters of intentions o prayers dyan. Pero kontrobersyal ang lugar na ito. Mahigpit itong pinag-aawayan ng Jews at mga Palestino. Kapwa nila inaangkin. Sa likod lang kasi nito, makikita naman ang mga moske ng mga Palestino. Ang Dome of the Rock, kung saan pinaniniwalaang umakyat sa langit ang propeta naman ng mga Muslim na si Muhammad, at ang Al-Aqsa, ang kanilang simbahan o moske. Kung minsan daw ay may mga nagaganap ditong batuhan sa pagitan ng mga Israeli at Palestino, kaya hindi nakapagtatakang mahigpit itong binabantayan ngayon ng mga pulis at sundalo. Tulad din ng pagbabantay nila sa halos lahat ng kalsada at gusali. Bagamat concentrated ang labanan sa ilang lugar lamang, tensyonado ang maraming mamamayan. Mataas ang anxiety level o pagkabalisa at pag-alala ng karaniwang Israeli at maging ng mga Pilipinong dito nagtatrabaho. Natatakot siyempre at first, kailangan ingat. Natatakot din sila para sa amin. Nag-i-email, nagte-text, pero ina-assure naman namin na safe kami. Kailangan mag-take risk kami dahil hindi naman pwedeng mamalagi lang kami sa bahay. Tinatayang mayroong 20 to 30,000 na Pilipinong nasa Israel ngayon. Karamihan mga caregivers o mga tagapag-alaga ng matatandang Israeli. Pero ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv, mahigit pa rito ang aktwal na bilang ng mga Pinoy dahil sa mga iligal o mga TNT. Our agenda for today includes the following. First would be Dumalo ako sa meeting na ipinatawag ni Consul General Lamberto Monsanto noong linggo para sa mga lider ng 16 na Pinoy organizations dito. Pinag-usapan ang contingency at evacuation plans kung sakaling gumulo lalo ang sitwasyon. Ayon kay Consul Monsanto, walang dapat ipagkabahala ang mga kamag-anak ng Pinoy workers sa Israel dahil laging handa ang ating embahada. we are ready with our evacuation plan. As I said, it's in place. The ambassador has made representations with Manila. Kung normal lang sana ang sitwasyon, napakagandang bisitahin at pasyalan ang Israel. Hindi lamang dahil sa mga sagrado at makasaysayang mga lugar, kundi dahil napakagandang ehemplo ito ng isang bansang tagumpay na naitaguyod ang sarili sa kabila ng mga paghihirap at kakulangan sa natural resources. Kung paano maging matatag kahit pa napapaligiran ng mga bansang iba ang paniniwala at hindi kumikilala sa karapatan nitong mabuhay at manatili. Sa labas at loob ng bansang ito, marami itong kaaway. Hindi rin nakakatulong na ang namumuno ngayon sa Israel ay isang maituturing na hardliner, si Prime Minister Ariel Sharon, na mukhang desididong magpakita ng lakas laban sa mga Palestino. Kahit pa marami na ang namatay at ngayoy labis na napapahirapan. Sa maraming bansa ngayon, bugbog sarado ang Israel at inuulan ng batikos. Gayunpaman, may makakalagang leksyong dapat matutunan ng Pilipinas sa Israel. Lalo na't may mga katulad tayong problema. Dapat nating turuan ang mga sarili na makipagkasundo sa kapwa, magkaiba man ang kultura at relihiyon.
ang mamuhay ng tahimik, ang ipagdiwang ang ating pagkakaiba sa isa't isa. Sa halip na ito ay gawing problema at dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Hanggang sa susunod na Miyerkules sa amin pong muling paghahatid ng makabuluhang balita saan mang dako ng daigdig at ng serbisyong totoo. Mula po dito sa Israel, ako si Jessica Soho, reporting.